Magandang araw, ako si Sir at ang Tagalog na math lesson na pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa sets. So pag-uusapan natin ang kanyang definition, ano nga ba ang set, ano yung iba't ibang klase ng set, mga bahagi niya, paano tayo gumagawa ng set, at yung mga set operation niya. So simulan na natin ang lesson tungkol sa set. So ano nga ba ang set? Okay, simulan natin dito. Ang set, the set is a group of objects that share a common characteristics, thus well-defined. Yan ang definition na makikita niyo sa mga libro at iba't ibang version yan. Pero iisang ibig sabihin nila. So, gawin nating mas malinaw. Pag-aralan natin yung buong definition niya. Ano nga ba ibig sinasabi? Pag kailan siya nagiging set? So, una nating tatandaan, it should be a group. Para maging set, kailangan siya ay group. Sir, ano kung iisa? Dito sa math, i-consider natin yung group na kahit iisa ang content niya. It is a group of objects. So, ano ang meron daw yung mga objects? They share a common, ayan, they share a common characteristic. May pagkakatulad-tulad sila. Or, sabihin natin, alam natin kung bakit sila magkakasama. Halimbawa, for example, tingnan natin dito. Colors in the Philippine flag at delicious food. Delicious food. Sabihin natin, ano ba yung colors in the Philippine flag? Alam natin, lahat tayo ay magkakasundo na mga colors sa Philippine flag ay meron tayong yellow, red, blue, pula, puti, bughaw. Kaya meron din tayong white. So, hindi ko may susulat dito na yung white ng kulay white din yan, no? So, meron din tayong white. So, lahat tayo magkakasundo. Lahat ng tao, lahat ng Pilipino, kahit nga sa taga-ibang bansa, sure tayo na magkakasundo tayo na ang colors in the Philippine flag is yellow, red, blue, and white. Lahat tayo nag-a-agree doon. Yun din yung tinatawag nating well-defined. Lahat tayo agree at lahat tayo nagkakasundo na yun yung laman niya. Paano naman yung delicious foods? So, itong delicious foods, hindi siya well-defined. Sir, bakit? Di ba pagkakatulad-tulad nila, delicious foods? Pero, posibleng yung masarap sa akin ay hindi masarap sa inyo o hindi masarap sa iba. So, subjective siya. Hindi natin pagkakasunduan lahat kung ano yung mga delicious foods. So, hindi siya well-defined. Okay? Yun yung ibig sabihin ng well-defined. Yun ang set. So, mas palalimin pa natin, ano pa ba ang set na ito? Okay? So, puntahan natin itong definition ulit. So, tandaan. Ngayon, ang tawag na natin sa group ay set, di ba? Set ng tawag natin sa group. Now, yung objects o yung mga bagay sa loob ng set, may iba na rin ang tawag natin sa kanila. When we are talking about sets, pag pinag-uusapan natin ng sets, ang tawag natin sa mga objects, tinatawag na natin silang elements. Okay? Pag set na ang pinag-uusapan natin, when we are talking about sets, ang mga bagay na nasa loob ng set or the objects inside the set, ang tawag natin doon ay elements na. Okay? Malinaw yon. So, paano ba tayo nagsusulat o paano ba tayo gumagawa ng set? So, when we make a set, tandaan natin, nagsisimula lagi tayo sa capital letter. Okay, let's have this example. The set of letters in the word committee. Okay. When we make a set, unang-una pinapakalanan natin siya. Tatandaan, pag nagpangalan tayo ng set, lagi siyang capital letter. So, pwede kayo pumili ng kahit anong letter na gugustuhin nyo. Sabihin natin, syempre, gagamitin ko. Halimbawa, set S. Yan, dahil ako si Sir, kaya set S. And then, lalagyan natin ng equals. Ang ibig sabihin ng equals niyan, sinasabi niya na ang laman ni S ay, and then gagamit tayo ng open bracket.
So, pag-aralan niyo kung paano sumulat ng open and bracket, yung iba nahihirapan diyan. Saka natin ilalagay ano-ano ba yung mga letter sa salitang committee. So, meron tayong C, O, M, at tatalunan natin yung M. Bakit? Kasi iisa lang naman, meron lang namang isang M sa mundo, di ba? So, hindi natin ulitin yun. So, I, T, at lalagpasan na uli natin yung isang T kasi pareho naman silang T, and E. Yan. Naisulat na natin ngayon yung mga elements o yung mga laman ng ating set. Yung mga letter o letra sa salitang committee. Okay, and then, syempre, kung may open bracket ka, sasaraduhan natin yan ng close bracket. So, ganito tayo magpangalan ng set. Capital letter, equal sign, open bracket, yung elements niya, and then close bracket. So, again, ito yung ating set. Ang tawag natin sa COMITE, dahil siya yung laman ng set, ang tawag natin dyan, again, ay elements. Okay? Yan. Kamali na ng sulat. Ang tawag natin dyan ay elements. Okay. Proceed tayo sa next. So, tingnan natin. Sa salitang committee, sa ating set na set S, committee, ilan yung laman ng ating set? Ilang elements meron tayo? So, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung sa ating set S ay may 6 na elements. Yun yung tinatawag nating cardinality. Cardinality is the number of elements of a set. Okay. So, balikan natin yung ating example sa taas. So, kung meron tayong 6 na elements, ibig sabihin ang cardinality, ang cardinality ng ating set S, ang cardinality niya ay 6. So, paano natin ito isinusulat? Okay. Yan, sorry. So, when we say cardinality, sinusulat natin siya in this way. N, sulat ng N, open parenthesis, ang basa lang dito, cardinality of. The cardinality of, syempre, babanggitin nyo yung set nyo. Set S is equal to, ano nga yung cardinality natin kanina? It is 6. So, the cardinality of set S is 6. So, isulat ko ulit dito yung set S natin ha. Set S is equal to C-O-M-I-T-E. So, yan yung ating cardinality. So, how about this example? What if I have set A, meron ako set A, ng elements ay 0, 2, 3, 4, 5. Ano kaya ang cardinality ng set A? So, isusulat natin yan. The cardinality of set A, close parenthesis, is equal to, bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5. Is equal to 5. Bakit 5? Hindi dahil 5 yung nasa dulo ha, kundi dahil meron tayong 5 elements sa loob ng ating set. So, yun yung tinatawag nating cardinality. Next, kung mapapansin nyo, kanina pa ako nagsusulat ng mga set, may iba't iba tayong paraan ng pagsusulat ng set. Ang una nating paraan is yung tinatawag nating roster or listing method. Paano yung ginagawa? We only list the elements of the set. Inililist na lang natin, gaya ng ginagawa ko kanina. Halimbawa, set A natin. Gawa ko ng bagong set. Wag pa lang set A, nagamit ko na A eh. Gamit tayo, set B. 1, 2, 3, 4, 5. So, notice, ang ginawa ko rito, inilista ko lang siya. Okay? Inilista ko yung mga elements ng set. Kaya nga siya tinawag na listing method. Kaya siya tinawag na listing method kasi inililista lang natin. Kaso, ang problema ng listing method, what if marami ng laman? Masyadong marami. Halimbawa,
ang set natin is the set of all females in your school. Mahirap ilista lahat yon. So, mayroon tayong tinatawag ngayon na set builder or rule method. Ang ginagawa natin dyan, we indicate the rule of the set. Halimbawa, itong ating set B is the set of numbers, counting numbers from 1 to 5. Again, ang set B natin is set ng mga counting numbers from 1 to 5. So, sa set B natin, sa set builder method o rule method, ganun lang din yung gagawin natin. Gagawa tayo ng pangalan ng set. Set B is equal to, anong pinagkaiba niya? Dito siya magkakaiba. Imbis na ilista natin, isusulat natin ang rule. So, itong nakasulat na ito, X. Sir, ano ba ang X? Ibig sabihin niya ng X, ibig sabihin lang ng X na yan ay lahat ng element, tapos magsusulatan natin ng bar, laging meron yan, hindi nawawala ha. Such that, ibig sabihin ng bar na yan ay such that, o sa Tagalog, lahat ng element kung saan, lahat ng X, kung saan yung X, then, ilagay natin yung rule. Yung X is is a counting number. Ayan, nabago na yung paraan ng pagsusulat. Tapos punta na sa aking likuran. Number. Ibaba ko rito ha. From 1 to 5. Yan yung ating rule method. Syempre, nakalimutan ko, close bracket. Yan ang ating rule method. Isinusulat natin yung rule. Binibigay natin yung rule. Okay? So, gaya nga sabi ko kanina, kung yung sets of all females in your school, hindi ko yung kayang isulat gamit ang roster method. Hindi ko yung kayang isulat gamit ang roster method. So, paano ko gagawin yun? Ang listing method. So, paano ko gagawin yun? Gagamitin ko set builder, i-indicate ko yung rule. Kaya nga siya tinawag na rule. Dito sa part na ito, i-indicate ko yung rule na all X, B is, sabihin natin set C. C is equal to X such that X is all females in your school. So, hindi ko na kailangan ilista isa-isa. Binanggit na niya ang lahat ng posibleng maging laman ng ating set B. Kasi binanggit niya yung rule. Kaya nga siya tinawag na rule method. So, pag-usapan naman natin, ano ba ang iba't ibang klase ng sets? Okay. The first one is what we call the universal set. So, parang nakakatawa pakinggan, no? Universal, parang anong klaseng set to? Pag sinabi natin universal set, tandaan lang yung pangalan niya, universal. Ibig sabihin, paano ba maisip mo pag universe? Malaki. So, universal set is the set that contains all objects or elements under consideration. It is always named U. So, pag gumawa tayo ng universal set, laging ang pangalan ay U. So, di ba kanina binanggit ko, pag gumawa tayo ng set, capital letter, pwede nyo gamitin kahit anong letter sa alphabet bilang pangalan ng inyong set, maliban lang sa set U, kasi ang set U ay ginagamit lamang natin kapag ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa universal set. Okay, so, let's have an example. U is the set of counting numbers from 1 to 100. So, using listing method, ito ang ginawa ko. U is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung tuldok-tuldok, ibig sabihin niya, so on and so forth hanggang umabot sa 100. So, may dulo kasi tayo rito. Yung binanggit natin kanina ng set of all females, mahirap namang hindi natin kayang ganito kasi hindi siya sunod-sunod. Ano? U is the set of counting numbers from 1 to 100. So, inilista ko siya rito. Pag magiging set, universal set lang yan, if all objects, balikan natin ha, all objects under consideration ay kasama. Kailangan kasama yung all objects under consideration. Walang labis, walang kulang. So, pag sinabi nating set of counting numbers from 1 to 100, pag tinanggal natin itong 3, hindi na yung universal set. Kasi hindi na,
hindi kasama ang 3, kulang ng isa. When we say universal set, yun yung lahat ng objects, okay, na naandoon sa ating set, which is our U. So, kung meron tayong universal set, meron din tayong tinatawag na null set. Ay, ano ba yung null set? Kabaligtaran naman ito ng universal set. Kung universal set, laman niya, nasa kanya ang lahat ng objects or elements under consideration. When we say null set, it is a set with no elements. A set with no elements. No elements. Walang elements o an empty set. Kaya siyang null. Null is another word for empty. Okay? Null set. So, empty set. Siya yung set na walang laman. Anong gamit nating symbol? Yun lang, open bracket o kaya P. Ang tawag nila dito ay P. Bilog na may slash. So, example, D is the set of dogs that can fly. Meron bang mga aso na pwedeng na nakakalipad? Wala. So, ang ating set D, walang laman, yung bracket, or D is equal to P. So, balikan natin ng konti, atras tayong konti. Kung ang null set natin, D, ay walang laman, ano kaya ang cardinality ni set D? Sabi natin, ang cardinality ay kung ilan ang laman. At dahil wala siyang laman, ang cardinality niya ay 0. Dahil walang laman ang ating null set, ang cardinality niya ay 0. Pero, ibang sitwasyon, if we have, let's say, set E. Gawa tayo ng set E. Ang laman ni set E ay the number 0. Ano kaya ang cardinality ni set E? In this case, ang cardinality ni set E ay equal sa 1. Bakit? Kasi may laman siyang 0. 0? Laman? Oo. Kasi hindi natin siya titingnan as number. Sabi nga natin, titingnan natin siya as elements, as objects. So, tandaan, ang 0 pagdating sa sets ay isang element. Yan. So, that is the first two kinds of set. Punta naman tayo sa paborito kong kind ng set. Ang tawag natin sa kanya is subset. A subset is a set within a set. Yun yung pinakamaikling definition niya. A set within a set. A set which elements are found on another set. O siya yung set na nasa loob ng isa pang set. Example, let's have set E with elements 1, 2, and 3. Set F with elements 1, 3, and set G with element 3. So, para natin masabi nating subset siya, dapat yung elements niya ay makikita natin sa isa pang set. Kompleto yun. Lahat ng elements niya ay makikita natin sa isa pang set. In this situation, pag tinignan natin yung set F with elements 1 and 3, makikita natin na yung 1 at yung 3 ay naka-set E. Ibig sabihin, si set F ay subset ni set E. Ang symbol natin sa subset ay ito. Yan. Subset, ang symbol natin sa subset ay yan. Hindi yan letter C. Medyo pahabang C. Hindi siya exactly letter C. So, sasabihin natin na si set E is a subset, si set F pala, excited, si set F, nabura ko na naman, is a subset of set E. Bakit? Kasi nga, yung laman ni set F ay makikita lahat ng laman ni set F ay makikita natin kay set E. And si set G kaya, kanino kaya siya subset? In this case, si set G with elements 3, ang element niya ay makikita natin kay F, at the same time makikita rin natin kay E. Ibig sabihin, si set G is a subset of set F, and it is also a subset of set E. Okay. So, ganyan natin siya sinusulat. Sa ibang, maaaring makita nyo sa iba, sa ibang references, na ganito ang sinusulat. E
tapos pabaligtad yung symbol, tapos F. Ang basa dito, E contains F o E laman ang F. Pero pareho lang ang ibig sabihin niya. Pwede nating baliktarin. So basically, kung nasaan yung buka, doon siya nakatutok sa mas malaking set. Tulad nito, dahil mas malaki yung set E, sa kanya, nakaturo yung buka ng ating symbol. So that is a subset. Ang isang set ay maraming pwedeng maging subset. Okay? Iba't ibang subset. Depende kung ilan ang laman niya, mas maraming laman, mas maraming subset ang pwedeng magawa. Paano natin nalalaman kung ilang subset meron sa isang set? Ginagamitan natin ito ng formula. Okay. To determine how many subsets are there in a given set, we use the formula 2 raised to n. Yung n, yung number ang ating elements. Di ba ginamit natin yung n sa cardinality? Yung n is yung ating cardinality. Example, yung set E natin. 1, ilan ang laman niya? 1, 2, 3. May tatlong elements si set E. So, kung gusto nating malaman kung ilang subsets meron si set E, gamitin natin yung formula 2 raised to n. Yung 2 raised to n ay magiging 2 raised to 3. So, 2 to the power of 3 is equal to 2 times 2 times 2, which is equal to 2 times 2, 4, times 2 is 6. 8. Sorry, pinag-plus ko, no? 2 times 2 times 2 is equal to 8. Ibig sabihin, may 8 subset si set E. Tingnan nga natin kung tama. Ilista natin ang mga subset niya. Okay, lagyan natin ng... Ilista natin. So, ano kaya yung posible niyang subset? Siyempre, 1, 2, ayan, pangit ang aking open bracket, 3, ayan, sorry, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, ilan na ito? 6 na. Ano pa kaya yung natitira? Siyempre, kasama natin yung 1, 2, 3. Kasi, ayan, kita naman natin yung 1, 2, 3 ay laman din no ating E. And last but not the least, ay ang null set. Yan. Ang null set ay subset ng lahat ng set. Okay? So, ang null set, subset siya ng lahat ng set. So, ilan na ito? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang ating sagot kanina ay 8 kung ilan ang ating subset. So, yun yung formula para malaman natin kung ilan ang subset ng ating set, ng ating given set. So, magbigay pa ako ng isang example. So, what if ang subset ko, ang set ko ay 7 ang elements. So, yung 2 raised to n natin, sorry, palitan ko ng kulay ng pen. Yung 2 raised to n natin, kung 7 ang elements natin, will become 2 raised to 7, which is equal to 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 at kulang pa ng hindi na kasya, no? Times 2. Yan, isiningit ko na lang. So 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16 times 2, 32 times 2, 64 times 2 is 128. Therefore, merong 128 subsets kung ang elements natin ay 7. So, doon natin nalalaman kung paano or kung gaano karami ang subsets ng isang
set.